Bago pa man maglandfall ang bagyong Christine, maagang inilikas sa mga residenteng nakatira malapit sa baybayin sa Pangasinan. At live mula sa Dagupan, nasa frontline na balitang yan si Kari Cator. Kari, marami na ba lumikas na residente? Bok, as of 4 p.m., halos 100 pamilya o katumbas ng higit 300 residente na ang namamalagi sa evacuation centers dito sa Pangasinan dahil sa bagyong Christine. Posible pa raw na madagdagan yan sa mga susunod na araw. Sa ngayon, sa lagay ng panahon naman, mahangin pa rin kung mapapansin nyo, bagamat medyo paambon-ambon na lang, hindi tulad ng naranasan natin kanina. Pabugso-bugsong ulan ang bumuhos pasado alas 8 ngayong gabi dito sa Dagupan, Pangasinan, bunsod ng bagyong Christine. Kaninang hapon, isinayaw rin ng malakas na hangin ang mga puno. Ayon sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, kabilang ang Pangasinan sa mga nasa Tropical Cyclone Wind Signal No. 3. Ibig sabihin, posibleng tamaan ng malakas na hangin ang probinsya na aabot daw sa 117 kilometers per hour sa loob ng 18 oras. Ang ganyang kalakas na hangin ay posibleng makasira ng matataas na istruktura, mga bahay na gawa sa light materials at ilang mga puno at pananim. Dahil dyan nakaalerto na ang lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Nakahanda na ang mga rubber boat at life vest na gagamitin sa mga ililikas na residente. Naka-standby na rin daw ang mga relief pack na ipamamahagi sa mga bakwit. Nakamonitor kami sa dam, sa mga river, especially the coastal areas for the storm surge. So lahat yan, lahat ng posibleng magkakaroon ng mga panganib ay ating minomonitor. 24 hours yan, continuous. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation ng ilang bayan sa Pangasinan. Kabilang dyan ang Suwal, Bulinaw at Alaminos na pawang mga coastal area o malapit sa dagat. Mapapanood naman sa LED wall na ito sa harap ng Manawag Church ang update ng Pag-asa tungkol sa bagyong Christine. Dahil nakataas na rin ang signal number 3 sa Pangasinan, nagpaalala ang mga otoridad sa mga residente na huwag nang lumabas kung hindi kinakailangan. At kung kailangan na rin o kung makita nilang medyo delikado na, ay lumikas na sila habang maaga pa. Balik sa Bok. Maraming salamat at eat kay Jan Kari Cator. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.